Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang kalsada ay naging saksi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Si Sargento Di Malanta, isang tiwaling pulis na ang akala ay hindi siya kayang tibagin, ay nakatayo ng may kayabangan sa gitna ng kalsada. Isang dalaga ang napadaan lulan ng kanyang motor, ngunit pinahinto siya at walang awang sinampal ni Di Malanta. Iyon ay isang malaking pagkakamali na hindi niya inaasahan. Sa isang iglap, ang kanyang malaking katawan ay bumagsak sa aspalto na parang hinampas ng tadhana. Sa likod ng simpleng kasuotan ng dalaga ay ang tapang na magpapabagsak kay Di Malanta sa takot. Sa araw na iyon, ang katarungan ay sa wakas tumindig. Ang araw ay nagliliyab na tila pinapasingaw ng aspalto ang init na nakakasikip ng dibdib. Lumilipad ang alikabok sa tuwing may sasakyang biglang prenumeno, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa gulat nang makita ang grupo ng mga pulis na nakatayo sa gitna ng daan nang walang malinaw na babala. Ang mga busina ay naghihiyawan mula sa mahabang pila, bumubuo ng isang simponya ng ingay na pumupukaw sa galit ng mga pagod na motorista. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo si Sargento Di Malanta na nakabuka ang mga paa. Tila siya ang nag-iisang hari ng kalsada na may karapatang magdikta sa kapalaran ng sinumang dumaan. Ang kanyang uniforme ay mukhang masikip sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang mga labi ay may nakaukit na tusong ngiti, ngiti ng isang taong nasisiyahan sa pagdurusa ng iba. At hindi nag-iisa si Di Malanta. Pinaliligiran siya ng ilang tauhan na gumagalaw na parang mga mandaragit, umiikot sa mga tao, namimili ng biktima gamit ang malamig na tingin. Pinapahinto nila ang mga motorista ng random, lalo na ang mga mukhang inosente, takot, o may dalang maraming gamit na madaling gawa ng rason para hanapan ng butas. Walang opisyal na signage ng checkpoint na nakalagay bago ang lokasyon. Isang standard procedure na sadyang kinalimutan nila upang hindi magkaroon ng pagkakataong umikot o maghanda ang mga mamamayan. Ang kumpas ng kanilang kamay ay marahas habang pinatatabi ang mga sasakyan, dahilan upang ang mga motoristang kanina ay kalmadong nagmamaneho ay biglang mataranta at mawalan ng kontrol. Ang sitwasyong ito ay malinaw na hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay isang palabas ng kapangyarihan, isang entablado ng pangingikil na lantarang ipinapakita sa ilalim ng araw na sumusunog sa balat. Ang mga mukha ng mga pinahinto ay namumutla hindi dahil alam nilang may mali sila, kundi dahil sa aura ng intimidasyon na walang awang ipinapakalat. May ilang sumubok magtanong ng magalang, ano po ang violation ko, sir? Ngunit ang tanong na iyon ay pinuputol ng malakas na sigaw na agad nagpatahimik sa kanila. Palakad-lakad si Di Malanta, sinusubaybayan ang mga nahuli. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pitaka na inilalabas ng mga mamamayan ng may gutom na tingin. Nasisiyahan siya sa takot na iyon, pakiramdam niya ang badge sa kanyang dibdib ay isang key golden ticket upang gawin ang lahat ng walang sinumang nangangahas lumaban. Ang hangin sa paligid ng lugar ng operasyon ay mabigat at nakakasakal. Tila numinipis ang oxygen at pinapalitan ng tensyon na patuloy na tumataas bawat segundo. Sa gilid ng kalsada, ang mga manininda ay naninigas na lamang habang pinapanood ang kawalan ng katarungan sa harap ng kanilang mga mata. Isang tindero ng sagot gulaman ang tumigil pa sa paghalo ng kanyang tinda. Ang kanyang tingin ay nakapako sa takot ng isang matandang lalaki ang pinagalitan ng husto dahil lang sa may kaunting basag ang side mirror ng motor nito. Walang sinuman ang nangahas na maglabas ng cellphone para mag-video ng lantaran. Alam nila ang panganib kung makakabangga ang mainit na ulo ni Di Malanta. Ang highway na dapat ay para sa publiko ay naging arena ng pangingikil na nakabalot sa tila opisyal na gawain ng gobyerno. Isang binata na may lumang motor ang naging sunod na biktima. Puwersahan siyang hinila sa gilid ng kalsada. Ang susi ng kanyang motor ay marahas na hinablot at kinumpiska nang walang makatwirang paliwanag kung anong batas ang kanyang nilabag. Isa sa mga pulis ang bumulong sa tonong ng gigipit, nagbabanggit ng halaga para sa areglo, kung gusto niyang matapos agad ang usapan ng walang mahabang proseso. Nanginginig ang kamay ng binata habang dinudukot ang bulsa ng kanyang kupas na pantalon, inilalabas ang ilang lukot na perang papel habang nagmamakaawa na huwag sana kunin ang kanyang motor dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ngunit, ang pakiusap na iyon ay parang hanging dumaan lang at sinagot pa ng nakakatusok na tawa ng pangungutya. Sa kabilang banda, isang pampamilyang sasakyan ang direktang pinahinto ni Di Malanta.
Kumatok siya sa bintana ng driver gamit ang kanyang buko ng daliri ng malakas at walang galang. Pagkabukas ng bintana, pinaulanan ni Dimalanta ang driver ng mga gawa-gawang akusasyon tungkol sa seatbelt na di umano hindi kita, kahit na maayos naman itong suot ng driver. Ang mga katwiran ay binasag ng banta ng maximum penalty at pagkumpiska ng lisensya na aabutin ng ilang buwan bago maayos. Pagkatapos ay nag-alok si Dimalanta ng shortcut gamit ang napakalinaw na body language, pagkiskis ng hinlalaki at hintuturo. Isang universal code na hindi na kailangan ng salita para humingi ng lagay. Ang driver, na may kasamang maliit na bata sa likuan, ay sumuko na rin sa wakas, hindi dahil naniniwala siyang mali siya, kundi dahil hindi niya kayang makitang madamay ang kanyang pamilya sa nakakahiyang gulo na ito. Pinili niya ang pinakamabilis na paraan, nilunok ang kanyang dignidad para makaalis agad. Ang iligal na transaksyon ay nangyari sa bilis ng isang kisap mata. Ang pera ay tahimik na lumipat, isinuksok sa ilalim ng rehistro, tinakpan ng palad, at naglaho sa likod ng uniforme tila walang nangyari. Walang opisyal na tiket, walang resibo, walang record. Ang meron lang ay isang bagay, ang pera ng mahihirap na mamamayan ay lumipat mula sa kanilang bulsa papunta sa bulsa ng mga tiwaling alagad ng batas. Ang mga mukha ng mga nagbayad ay nakayuko sa lungkot. May pakiramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay makakaalis na. Ngunit kasabay nito may sugat na sumasakal. Ang kanilang pambili ng pagkain ay ninakaw ng pino sa katanghaliang tapat. Muling pinaandar ang mga makina. Ngunit ang kanilang mga dibdib ay nagkikimkim ng inis, isinusumpa sa isip ang kawalan ng katarungan na sumampal sa kanila ng walang awa. Ang maruming gawaing ito ay tumatakbo ng maayos tulad ng makinang mailangis. Masyadong pulido para sabihing nagkataon lang. Malinaw na hindi ito ang unang beses na naglaro sina Dimalanta at ang kanyang grupo ng ganitong klaseng checkpoint. Isa-isang lumapit ang kanyang mga tauhan, iniaabot ang nakulimbat sa kanilang pinuno. Tinanggap ito ni Dimalanta ng maisantay na kilos, ngunit puno ng kapangyarihan tila siya ay tumatanggap ng buwis mula sa kanyang sariling teritoryo. Sinulyapan lang ni Dimalanta ang tumpok ng pera sandali bago isinilid sa bulsa ng kanyang tactical pants na halatang puno na. Para sa kanya, iyon ay bonus na nararapat niyang makuha. Wala siyang pakialam kung ang perang iyon ay huling pera na pambili ng gatas ng bata o pampagamot ng magulang. Ang kanyang konsensya ay matagal nang namatay, binalot ng kasakiman, at sinuportahan ng huwad na pakiramdam ng seguridad na walang sinumang mangangahas na galawin siya sa kalsadang ito. Ang tanawin ng maruming transaksyon sa katanghaliang tapat ay naging isang nakalulungkot na open secret. Isang malabong larawan ng pagpapatupad ng batas na dinumihan ng mga iresponsableng elemento. Patuloy ang businahan. Ang mga malulungkot na mukha ay nakapila pa rin. Hanggang sa bigla na lang, mula sa malayo, ay lumitaw na isang anyo na bumasag sa tanawin. Isang babaeng tumatakbo ng may matatag na ritmo, hinahawi ang karamihan gamit ang kanyang sariling enerhiya. Ang pangalan niya ay Angel. Isang all-black na sportswear ang nakabalot sa kanyang atletikong katawan. Isang matalim na kaibahan sa maalikabok at tensyonadong kapaligiran. Magaan ngunit may puwersa ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang puting rubber shoes ay tumatapak sa mainit na aspalto ng may presisyon, tanda ng isang taong namumuhay sa mataas na disiplina pisikal. Ang nakapapasong init ay hindi nagpajuwang sa kanya. Ang pawis sa kanyang sentido ay lalong nagdagdag ng aura ng katatagan sa kanyang mukha na nakapokus sa unahan. Ang kanyang presensya ay parang sariwang hangin at kasabay nito'y isang kakaibang bagay. Sa gitna ng sitwasyong puno ng pananakot, si Angel ay nagja-jogging sa gilid ng daan. Ang kanyang paghinga ay regular, kasabay ng kumpas ng kanyang mga kamay na matatag at kontrolado. Nakatalinang mataas ang kanyang buhok, simple pero matibay, hinahayaan ang kanyang liig na mabilad sa init ng araw nang walang proteksyon. Wala siyang dalang gadget, hindi nakasuot ng earphone tulad ng ibang mga runner. Ang kanyang pandinig ay nanatiling alerto, nasasagap ang bawat tunog sa paligid at ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang sitwasyon. Noong una, inoobserbahan lang ni Angel ang kanyang ruta. Ngunit dahan-dahang naagaw ang kanyang atensyon ng hindi normal na traffic sa unahan. Kusa siyang bumagal nang mapagtanto ang dahilan. Isang grupo ng mga pulis na umaasta ng kakaiba, hindi propesyonal at sobrang kumpiyansa. Hindi agad huminto si Angel ng tuluyan.
Nag-jogging siya sa pwesto ng mahina, hinahayaan ang kanyang mga mata na i-record ang bawat detalye. Ang kanyang postura ay tuwid, iba sa ibang mga mamamayan na nakukubad sa takot kapag kaharap ang uniforme. Ang kanyang presensya ay nagsimulang kumuha ng atensyon ng mga tao sa gilid ng daan. Hindi lang dahil sa kanyang sporty na itsura, kundi dahil ang kanyang tingin ay walang bahid ng takot kahit kaunti. Para siyang isang leona na nagmamasid sa kanyang teritoryo. Kalmado, malamig, ngunit handang sumunggab kapag ang kanyang prinsipyo ay inapakan. Ang itim niyang damit ay tila humihigop ng init ng araw, ngunit hindi nagpapakita ng pagod si Angel. Ang kanyang sinanay na pangangatawan ay nagpapanatili sa kanya na kalmado at may malamig na ulo sa ilalim ng presyon ng temperatura at sitwasyon. At ang kanyang malinis na puting sapatos ay naging nag-iisang maliwanag na tuldok sa gitna ng dumi ng pangingikil na iyon. Simbolo ng malinis na intensyon na malapit ng bumangga ng direkta sa kabulukan sa harap ng mga mata. Si Angel ay hindi lang isang runner na napadaan. Siya ay isang saksi na, nang walang nakakapansin, ay papalapit bilang mitsa ng pagbabago. Patuloy siyang humakbang ng may katiyakan. Dala ang aura ng katarungan na hindi binibigkas ngunit ramdam ang bigat. Hanggang sa wakas, huminto si Angel sa likod ng isang poste ng kuryente, inayos ang paghinga, at saka itinoon ang tingin kay Dimalanta na tumatawa ng malakas kasama ang kanyang mga tauhan, tila ba walang karapatan ang mundo na siya isawayin. Sa sandaling iyon, nahuli ng mata ni Angel ang isang mahalagang sandali. Isang ginang ang nag-abot ng pulang pera gamit ang nanginginig na kamay isa-isa sa mga pulis nang hindi tumatanggap ng tiket, resibo, o anumang ebidensya. Agad na nag-alab ang instinct ni Angel. Alam na alam niya ang standard operating procedure ng pulisya, at ang nakita niya ay hindi lang maliit na paglabag, iyon ay isang malalang paglabag, nakakahiya at mapanganib. Nakita niya ang aroganting body language ni Dimalanta, ang paraan ng pagtuturo niya sa mukha ng mga tao, at ang paraan ng mabilis ngunit pabayang pagtatago niya ng perang nakuha sa pangingikil. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Angel hindi dahil sa pagod sa pagtakbo, kundi dahil sa inis na makita ang mga ordinaryong tao na ginagatasan. At napansin din niya ang mga detalye na madalas hindi nakikita ng karaniwang tao. Walang signage ng operasyon, walang checkpoint sign, at maging ang uniforme ng mga pulis ay mukhang magulo. Hindi maayos ang butones, hindi tama ang mga insignia. Tila ba ang lahat ng ito ay basta na lang ginawa? Para sa ordinaryong mamamayan, baka mukha itong normal, pero para kay Angel, isa itong malakas na alarma. Nakikita niya kung gaano kaorganisado ang krimeng ito. Bawat isa ay may papel. May humaharang at nagtataboy sa biktima. May nanggigipit gamit ang banta, may taga-kolekta ng pera. At ang lahat ay dumadaloy patungo sa isang sentro ng kontrol, kay Dimalanta. Ang diwa ng katarungan sa dibdib ni Angel ay naghimagsik, pinipilit siyang tumanggi na maging pasibong manonood sa dramang ito ng pang-aapi. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng tapang. Samantala, ang adrenaline ay nagsimulang bumaha sa kanyang katawan tila isang pindutan ang napindot. Ang mukha niyang kanina ay kalmado ay naging matigas at malamig. Ang kanyang tingin ay nakakunsi ng diretsyo kay Dimalanta, ang pangunahing target. Ang bulok na pinagmula ng lahat ng kaguluhang ito. Sa kanyang isipan, ang hayaang magpatuloy ito ay katumbas na rin ang pagsang-ayon sa krimen. Ang prinsipyong iyon ay matibay na nakatanim sa kaluluwa ng isang mandirigma. Nakita ni Angel ang takot sa mata ng mga driver ng jeep at motorista, takot na gatasan ng husto ng mga dapat sana inagpoprotekta sa lipunan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa gilid ng katawan, nararamdaman ang kanyang pisikal na lakas na handang sumabog anumang oras kung kinakailangan. Wala siyang pakialam kung nag-iisa siya at kung siya ay babae. Dahil para kay Angel, ang katotohanan ay hindi tumitingin sa dami at hindi rin tumitingin sa kasarian. Ang inis ay nagtulak sa kanyang mga paa na humakbang palabas mula sa ligtas na posisyon patungo sa sentro ng gulo. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay may kasamang mapanuring tingin. Sinusukat niya ang distansya, binabasa ang galaw ng katawan, at tinitimbang ang mga panganib na maaaring lumitaw. Hindi pa dalos-dalos si Angel. Mabilis na gumagana ang kanyang utak, minamapa ang sitwasyon, naghahanap ng butas sa argumento. Inihahanda ang sarili sa pinakamasamang skenaryo, tulad ng isang taong sanay humarap sa pressure nang hindi natataranta.
Pagkatapos ay nakita niya ang tanawin na nagpatigas sa kanyang desisyon tulad ng bakal. Tinapik ni Di Malanta ang balikat ng kanyang tauhan, tumawa ng may kasiyahan, tila ba ang nakulimbat na yaman sa araw na iyon ay isang tagumpay. Ang sandaling iyon ang naging turning point. Wala nang pagdududa, desidido na si Angel. Ang nakakahiyang sirko na ito ay dapat itigil. Ngayon din naglakad siya pumasok sa umpukan ng mga taong nakapila. Matatag ang kanyang hakbang, may otoridad, hinahawi ang dagat ng mga taong balisa. Kusa na tumatabi ang mga tao, hindi dahil sumigaw siya, kundi dahil iba ang aura niya, kalmado, matalim, at hindi kayang takutin. Nang walang paligoy-ligoy, tumayo si Angel sa harap ni Di Malanta. Ilang metro lang ang layo nila, ngunit agad na bumigat ang hangin. Tila ba tumaas ng isang antas ang init ng aspalto. Sa malakas, malinaw, at may diin na boses, direktang tinumbok ni Angel ang ugat ng problema. "Excuse me, sir. Pwede ko po bang makita ang official mission order para sa checkpoint na ito?" Ang tanong na iyon ay humarurot tulad ng warning shot. Ang maingay na kalsada ay biglang tumahimik, tila hinila ang preno. Si Di Malanta, na abala sa pagbibilang ng barya sa kanyang kamay, ay napapitlag sa gulat. Malinaw na hindi niya inaasahan na may isang tao, lalo na isang dalaga, ang maglalakas loob na gambalain siya gamit ang ganoon katalim na tanong. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitigan si Angel mula ulo hanggang paa gamit ang mapanghamak na tingin na kayang magpakulo ng dugo ng kahit sino. Agad na itinigil ng kanyang mga tauhan ang ginagawa. Lumapit sila, pinalibutan si Angel, sinusubukang i-pressure ang mentalidad nito gamit ang kanilang bilang. Pero hindi na tinag si Angel. Matatag na nakatapak ang kanyang mga paa sa aspalto. Nakataas ang kanyang baba, hinahamon ang tingin ni Di Malanta ng walang kurap ng takot. Ang katahimikan ay nakakakilabot. Lahat ng mata ay nakatuon sa mental na duelo sa pagitan ng isang babaeng runner at isang tiwaling opisyal ng pulisya. Tumawa si Di Malanta, tawang pilit para takpan ang gulat at panatilihin ang imahe. "Hoy, miss, sino ka ba?" Pangmamaliit niya. "Huwag kang makialam sa trabaho ng pulis. Kung nagja-jogging ka, mag-jogging ka na lang dyan, huwag kang maghanap ng gulo." Ngunit ang sagot na iyon ay naging karagdagang ebidensya. Walang paglilinaw, walang dokumento, puro pagtataboy lang. At para kay Angel, sapat na iyon para makumpirma na iligal ang checkpoint na ito at walang matibay na legal na basehan. Humakbang si Angel ng isa pang hakbang pasulong, pinaliit ang distansya, pinasikip ang psikolohikal na espasyo ni Di Malanta. Mas malakas na ngayon ang kanyang boses, mas mapag-iit, hindi nagbibigay ng puwang para makalusot. "Tinatanong ko ulit, nasaan ang mission order? Nasaan ang signage ng checkpoint? Alam niyo ang tamang proseso, di ba?" Ang tapang ni Angel ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga mamamayan na kanina ay nakayuko. Nagsimula silang magbulungan, sumiklab ang pag-asa sa kanilang mga mata. Samantala, nagsimulang makaramdam ng pagkakaipit si Di Malanta. Namula ang kanyang mukha sa pagpipigil ng galit, hindi dahil mali si Angel, kundi dahil napahiya siya sa harap ng publiko ng isang taong itinuturing niyang runner lang. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang dominasyon gamit ang malakas na boses, binubulyawan si Angel para lumiit ito tulad ng ibang biktima. Pero sinalubong ni Angel ang bulyaw na iyon ng may nakamamatay na katahimikan, nakatayo ng tuwid tulad ng batong hinahampas ng alon, handang harapin ang mas malakas na bagyo. Ang konfrontasyong ito ay hindi na lang basta tanungan, ito ang simula ng matinding banggaan sa pagitan ng integridad at kayabangan ng kapangyarihan. Umuwol ng magaspang si Di Malanta, mabigat ang paghinga tulad ng isang toro na ginulo ang teritoryo. Humakbang siya pasulong ng maisadyang bigat at pananakot, ginagamit ang malaking katawan para takpan ang paningin ni Angel mula sa mga tao sa paligid. Ang mukha niya ay mamantika sa pawis at namumula. Lumabas ang mga ugat sa liig ni Di Malanta habang matalim na nakatitig sa mata ni Angel. Ngunit ang natagpuan niya ay katahimikan na lalong nagpainit sa kanya. Nakatayo si Angel nang hindi gumagalaw, tila ba ang tingin na iyon ay hangin lang na dumaan. Sa halip na sagutin ang tanong tungkol sa mission order, iniba ni Di Malanta ang usapan. Sa boses na sadyang pinalakas, nagbato siya ng mga retorikal na tanong na mapanghamak, sinusubukang idin ang estado ni Angel bilang ordinaryong mamamayan. Umaasa siyang ang kanyang baritono ay makakapagpago ng mentalidad ng babae sa harap niya sa isang iglap.
Pero imbes na ilabas ang dokumento, inilagay ni Dimalanta ang dalawang kamay sa baywang, sakto sa ibabaw ng mabigat na sinturon na puno ng kagamitan, klasikong postura ng isang mapang-api na ang pakiramdam ay siya ang batas na naglalakad. Ang kilos na iyon ay parang nagsasabing, hindi ko kailangan ng ebidensya, ako mismo ang ebidensya. Pagkatapos ay sinimulan niyang sermunan si Angel, gamit ang mga magagaspang na salita, tinatawag siyang nagmamagaling, nagpapakabayani at walang alam sa batas. Padahal si Dimalanta mismo ang yumuyurak sa batas hanggang sa maduro. May tumatalsik na laway sa tuwing idinidiin niya ang banta. Sumabog ang emosyon niya hindi dahil tama siya, kundi dahil naramdaman niyang naapakan ang kanyang ego. Hindi siya makapayag na may nangahas kumwestiyon sa kanyang uniforme sa harap ng maraming matang nanonood. Sa likuran niya, nagsimulang mabalisa ang mga tauhan ni Dimalanta. Nagkatinginan sila ng maihalong pagkalito at pag-aalala nang makita nilang nawawala na sa kontrol ang kanilang commander. Sinubukan nilang i-pressure din si Angel sa pamamagitan ng paggalaw ng pabilog, bumubuo ng harang na tao para ihiwalay si Angel mula sa suporta ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang taktikang kimo-bingki na iyon ay hindi tumalab. Nanatiling kalmado si Angel. Tila ba kahit pinalibutan siya o hindi, pareho lang ang magiging resulta. At ang katahimikang iyon ay lalong nagpagalit kay Dimalanta. Ang intimidasyon na karaniwang nagpapaiyak sa mga driver ng truck ay walang talab sa harap ng isang babaeng runner. Ang kanyang marupok na ego bilang lalaki ay nasundot ng husto. Itinaas niya ang tensyon ng konfrontasyon sa lebel na mas personal at mapanganib. Ang kanyang mga salita ay lumayo na sa usapin ng pamamaraan, naging berbal na atake na tumitira sa pagkatao at kasarian ni Angel sa paraang hindi nararapat. Inakusahan niya si Angel na provokador, bayaran at babaeng baliw na nagpapapansin. Lumapit pa si Dimalanta, lumapit pa hanggang sa ang distansya ng kanilang mukha ay isang dangkal na lang. Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay humampas sa pang-amoy ni Angel. Isang terror sa malapit na distansya. Gusto ni Dimalanta na makakita ng takot. Gusto niyang umatras si Angel kahit isang hakbang lang bilang tanda ng pagkatalo. Pero gumuho ang pag-asang iyon. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Angel tulad ng isang poste. Lalong tumalas ang kanyang mga mata. Tumusok pabalik sa mata ni Dimalanta na puno ng galit. Hindi umatras si Angel kahit 1 milimetro, at sa puntong iyon, binaliktad ni Angel ang sitwasyon. Sa boses na kontrolado, ngunit may malakas na volume para marinig ng buong umpukan, sinimulang himain ni Angel isa-isa ang mga depekto sa pamamaraan ng grupong nakauniporme, kalmado, maayos, nakamamatay. Tinuro niya ang kalsada na walang signage ng checkpoint na dapat sana ay nakalagay ilang metro bago ang lokasyon ng inspeksyon. Matatag ang kanyang daliri, tumutusok sa mga butas ng kasinungalingan, ginagawang parang kwentong kotsero ng batang nahuling nagsisinungaling ang mga dahilan ni Dimalanta. Ang bawat pangungusap ni Angel ay katotohanang hindi mapasusubalian, humahampas sa tainga ni Dimalanta tulad ng maso. Kinuwestiyon niya kung bakit walang opisyal na tiket para sa mga lumalabag. Pagkatapos ay lumingon si Angel sa isang matandang lalaki na hawak pa rin ang pitaka, isang buhay na saksi na nakatayo ng nanginginig sa gilid ng daan. Si tatay kanina nagbayad ng cash, malakas na sabi ni Angel. Pagkatapos ay tumigas at tumalas ang kanyang boses tulad ng kutsilyo. Kaninong bulsa napunta ang pera? Hindi tumatanggap ang gobyerno ng lagay sa gilid ng kalsada. Agad na namutla ang mukha ni Dimalanta. Ang kanyang lihim ay ibinunyag ng talamak sa harap ng publiko. Patuloy na tinanggalan ni Angel ng maskara ang kanilang pagbabalakayo ng may katumpakan. Binanggit ng isang eksperto ang mga nilabag na SE ng matatas, walang utal, walang alinlangan. Nagbago ng drastiko ang kapaligiran sa lokasyon. Ang takot na kanina ay dumadagan sa dibdib ng mga mamamayan ay dahan-dahang napalitan ng kamalayan. Para itong isang entablado ng hukuman sa kalsada at si Angel ay nakatayo sa gitna bilang hukom na nagbabasa ng mga katotohanan. Nagsimulang tumango ang mga tao, nagbulungan, napagtanto na niloko sila ng harap-harapan ng mga abusadong opisyal. Hindi binigyan ni Angel ng puwang si Dimalanta para sumabat. Patuloy siyang umatake gamit ang mga lohikal na tanong na tumutusok, nasaan ang name-plate niyo? Bakit nakatakip ang vest? Nasa tungkulin ba kayo o ng hold-up?
Ang mga tanong na iyon ay naghubad sa huwad na otoridad na binuo ni Dimalanta mula sa takot ng ibang tao. Si Dimalanta na kanina ay pakiramdam na nasa itaas ay ngayon ay nautal na. Nakalock ang bibig niya, walang sagot na makakalaban sa katotohanan. Nakuyom na lang niya ang kamao, tinitiis ang hiya na kumakagat. Napagtanto niyang sa mainit na tanghaling tapat na ito, maling kalaban ang kanyang napili. Nagtagumpay si Angel na baguhin ang naratibo mula sa nagrereklamong mamamayan tungo sa boses ng katotohanan na kumakatawan sa puso ng marami. Ang kanyang tapang ay naglagay kay Dimalanta at sa kanyang mga tauhan sa sulok ng ring. Walang eleganteng daan palabas maliban sa pag-amin ang pagkakamali o ang desperadong paggamit ng dahas. At ang mga salita ni Angel na umaalingaw sa mainit na aspalto ay naging isang masakit na panlipunang hatol para sa mga tagapagpatupad ng batas na sila mismong lumalabag dito. Ang tapang ni Angel ay nagsilbing mitsa na sumiklab sa gasolina, gumising sa tapang ng mga mamamayan na matagal nang nakabaon sa katahimikan. Isa-isa, ang mga smartphone ay inilabas mula sa bulsa at bag, itinutok ng diretsyo sa drama na nangyayari sa gitna ng highway. Ang mga lente ng kamera ay naging mata ng hukom na hindi kumukurap, nire-record ang bawat galaw ni Dimalanta at ng kanyang mga tauhan bilang digital evidence na hindi mabubura kailanman. Ang mga driver ng tricycle at habal-habal na nakatambay malapit doon ay agad na lumapit at nag-live sa kanilang social media, ipinapakalat ang pangyayaring ito sa mundo ng internet ng real-time. Nagsimulang dumaloy ang suportang moral. Narinig ang mga sigaw ng mga mamamayan na sumasang-ayon sa sinabi ni Angel at pinalalakas ang loob niya na huwag matakot sa arogansya ng mga otoridad. Napansin ni Dimalanta ang napakapanganib na pagbabago ng atmosfera. Ang kanyang mga mata ay ligaw na sumuyod sa paligid at nakita ang kanyang sarili na ngayon ay sentro ng isang nakakahiyang palabas. Ang pakiramdam ng pagiging superior na naramdaman niya ilang minuto ang nakalipas ay nadurog. Napalitan ng paranoia na ang kanyang mukha ay magva-viral sa buong bansa bilang isang tiwaling pulis. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa social pressure na dumadagan ng malakas sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang mga tauhan na nagsisimulang umatras ng dahan-dahan, itinatago ang kanilang mga mukha mula sa mga kamera ng cellphone, iniiwan si Dimalanta na mag-isa sa harap ng konfrontasyon. Ang pagkawala ng suporta ng grupo ay lalong nagpaliit sa loob ni Dimalanta. Gayunpaman, ang kanyang sobrang laking ego ay tumangging hayaan siyang umatras ng ganoon na lang. Ang boses ng suporta ng mga mamamayan ay lalong lumakas. Tama yan, miss. Laban lang, huwag kang magpapaloko, sigaw ng isang ginang mula sa loob ng humintong jeepney. Ang sigaw na iyon ay sinalubong ng mga hiyawan ng pagsang-ayon mula sa ibang motorista, lumilikha ng alon ng pagkakaisa na nagpatibay sa posisyon ni Angel sa arena. Pakiramdam ni Dimalanta ay napaliligiran siya ng mga kaaway mula sa lahat ng direksyon. Gayong mga ordinaryong tao lang sila na sawa na sa kanyang asal. Pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng publiko. Ang lahat ng simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila wala ng saysay sa harap ng lakas ng masa na namulat na sa kanilang mga karapatan. Ang sitwasyong ito ay talagang wala sa skenaryo na karaniwan niyang kinakaharap, kung saan ang biktima ay karaniwang tumatahimik at sumusunod lang. Ang psikolohikal na presyon na nararanasan ni Dimalanta ay umabot na sa sukdulan. Naramdaman niya ang kahihiyan, banta, at kawalan ng magagawa ng sabay-sabay. Ang tingin ng mga mamamayan na dati ay takot ay ngayon ay naging mapanghusga, tila ba isa-isa nilang hinuhubaran ang mga kasalanan ni Dimalanta. Si Angel na nakatayong kalmado sa gitna ng bagyo ng suporta ay tila lalong nagningning bilang hindi maikakailang simbolo ng paglaban. Alam ni Dimalanta na kung hahayaan pa niyang tumagal ito, tapos na ang kanyang karera sa loob ng ilang oras matapos kumalat ang video na ito. Ang pagkataranta ay nagsimulang kumontrol sa kanyang matinong pag-iisip, nag-udyok sa primal instinct na ayusin ang problema sa pinakamabilis at pinakamarahas na paraan na alam niya. Pisikal na karahasan. Ang hindi makayanang kahihiyan ay tuluyang nagpaguho sa natitirang pasensya ni Dimalanta, binago siya bilang isang nilalang na ganap na diktado ng bulag na galit. Ang mukha niya ay naging nakakatakot na madilim na pula. Ang mga ugat sa lieg at noo ay lumabas na parang sasabog sa pagpigil sa presyon ng dugo na tumaas ng husto. Sumigaw siya ng buong lakas,
isang alulong ng frustrasyon na layuning patahimikin si Angel at ang umpukan ng mga tao na nagsisimula ng mag-ingay. Tumahimik ka. Ano bang alam mo sa trabaho ng pulis? Umalis ka na dito o pagsisisihan mo ito habang buhay, bulyo niya sa boses na paos at nakakakilabot. Tumalsik ang laway mula sa bibig niya papunta sa aspalto sa harap ng paa ni Angel. Tanda kung gaano na siya kawalang pakialam sa etika o kagandahang asal. Humakbang si Dimalanta ng may buong agresibidad. Ang kanyang malaking katawan ay tila gustong lamunin ang anyo ni Angel na mas maliit sa kanya. Ang kanang kamay niya ay marahas na dinuro-duro ang mukha ni Angel. Ang dulo ng kanyang daliri ay halos dumikit na sa ilong ng babae, lumalabag sa personal space ng walang galang. Gumamit siya ng napakadominanteng body language, inilabas ang dibdib at pinalapad ang balikat, sinusubukang i-trigger ang reaksyon ng kalaban. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay gawa-gawang banta ng kaso. Mga kung ano-anong batas tungkol sa obstruction of justice at libel na isinisigaw niya ng walang habas. Inasahan niyang sa banta ng kulungan at dahas, manginginig sa takot si Angel at tatakbo palayo sa lugar. Ngunit, ang reaksyon ni Angel ay higit sa inaasahan ni Dimalanta. Ang babae ay hindi man lang kumurap o lumingon kahit konti mula sa nagwawalang halimaw na nakauniporme sa harap niya. Nanatiling nakatayo si Angel sa isang relax na stance. Ngunit handa, regular ang paghinga at ang kanyang mga mata ay nire-record ang bawat detalye ng banta bilang karagdagang ebidensya. Ang katahimikan ni Angel ay lalong nagbuhos ng gasolina sa apoy ng galit ni Dimalanta, dahilan para maramdaman niyang binabaliwala siya at itinuturing na hindi mapanganib. Para sa isang lalaking may ego na kasing laki ng kay Dimalanta, ang kawalan ng pakialam ay ang pinakamalaking insulto na matatanggap niya. Mas masakit pa sa pisikal na suntok. Pakiramdam niya ay hindi na siya kinatatakutan at iyon ay bangungot para sa isang mapang-api na nakadepende ang kapangyarihan sa takot ng iba. Ang mga tauhan ni Dimalanta na nakitang wala na sa kontrol ang kanilang commander ay sinubukang magbigay ng senyales na maghunos dili. Ngunit, masyado nang nadala si Dimalanta ng agos ng sarili niyang emosyon. Hindi na niya naririnig ang boses ng katwiran. Ang kanyang tainga ay umuugong sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng marahas na hakbang para maibalik ang kanyang dominasyon at patunayan sa lahat ng naroon na siya ang E-Alpha sa kalsadang ito. Ang kanyang malaking kanang kamay ay nagsimulang kumuyom ng mahigpit sa gilid ng katawan. Namuti ang mga buko ng daliri dahil sa higpit ng pagkakahawak. Isang mangmang na aksyon na magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Ang mga pasalitang banta ay hindi na sapat para sa kanya. Kailangan niya ng pisikal na paraan para mailabas ang kanyang kahihiyan. Ang rurok ng tensyon na iyon ay sumabog sa isang segundo. Isang segundo na parang slow motion para sa sinumang nakasaksi. Nang walang anumang babala, mabilis na lumipad ang matipunong kamay ni Dimalanta sa ere. Isang malakas na sampal na direktang pinatama sa pisngi ni Angel. Ang galaw ay biglaan at puno ng puwersa. Udyok ng purong emosyon, gustong manakit, gustong ibaba ang dignidad ng babae sa harap niya. Ang mga mamamayang nakakita ay napasingha. Ilang kababaihan ang napasigaw ng pigil, na-imagine ang tunog ng masakit na pagtama sa balat. Hindi lang iyon babala, iyon ay totoong pisikal na pag-atake mula sa isang aparatong nakauniporme laban sa isang sibilyang babae na walang armas. Pak! Ang tunog ay sumabog ng malakas, bumasag sa ingay ng kalsada. Gayunpaman, ang resulta ay malayo sa inaasahan ni Dimalanta. Ang ulo ni Angel ay napalingon sa gilid dahil sa lakas ng tama, pero ang katawan niya ay hindi man lang gumuwang, lalo na ang matumba sa aspalto. Ang kanyang mga paa ay nanatiling nakatapak ng matibay, tila nagkaugat ng malalim para salagin ang momentum ng mabigat na atake ng maihalos perpektong balanse. Tinanggap ni Angel ang suntok ng nakadilat ang mata. Gumapang ang init ng hapdi sa kanyang pisngi, ngunit walang daing, walang reklamo. Pumikit lang siya sandali, hindi para sumuko, kundi para lunukin ang sakit na iyon at gawin itong pokus na matalim, malamig na kamamatay. Nanlaki ang mata ni Dimalanta nang makita ang sariling kamay na namamanhid sa init. Para siyang sumampal ng bato, hindi talaga niya inasahan na ang babae ay nakatayo pa rin ng tuwid matapos ang ganoon kalakas na hampas. Karaniwan, ang kanyang mga biktima ay susubsob, iiyak o magpapanik.
Pero dahan-dahang ibinalik ni Angel ang kanyang mukha paharap kay Dimalanta. Sa gilid ng kanyang labi, may nakitang sariwang dugo na tumutulo, isang pulang linya na nakakatakot ang contrast sa kanyang balat na nagpapawis. Ngunit ang nagpaliit ng loob ni Dimalanta ay hindi ang dugo, kundi ang pagbabago ng tingin ni Angel. Hindi na ito tingin ng isang nagpoprotestang mamamayan. Ito ay malamig na tingin ng isang sundalong pandigma, parang may napindot na war mode buton. Ang katahimikang bumalot sa lugar ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan kanina. Pinunasan ni Angel ang dugo sa gilid ng labi gamit ang likod ng kamay. Dahan-dahan at kalmado, isang simpleng galaw na nagpapadala ng signal ng matinding panganib. Huminga siya ng malalim sa ilong, pinatatag ang tibok ng puso, at saka itinuon ang paningin sa solar plexus ni Dimalanta, ang sentro ng balanse at kontrol. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dimalanta na kakagawa lang niya ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ginising niya ang tigre na pinili sanang magpigil. Ang aura sa paligid ni Angel ay naging mas madilim, mas nakadadagan, tulad ng isang ganting pagsabog na nasukat na, nakalkula na, at i-execute na lang. Ang mga mamamayang nagre-record ay lumapit pa, alam na magsisimula na ang bagong yugto na mas matindi, ang yugto kung saan ang mandaragit ay magiging biktima. Nang hindi nagsasayang ng kahit isang segundo matapos dumapo ang sampal, kumilos si Angel kasing bilis ng kidlat. Masyadong mabilis para sundan ng mata ng karaniwang tao. Sinunggaban ng kanang kamay ni Angel ang pulso ni Dimalanta na nasa ere pa. Ang kanyang hawak ay matigas, lakas ng daliri na hinubog ng maraming taon ng disiplina at matinding pagsasanay. Bago pa man mahila ni Dimalanta ang kamay sa gulat, pinaikot na ni Angel ang katawan ng kalahating bilog, sumingit sa depensa ng kalaban na nakabukas ng malapad. Ginamit niya ang momentum ng bigat ni Dimalanta, hinila ang malaking lalaki paharap, pinutol ang balance nito gamit ang presisong leverage technique. Hindi ito ordinaryong reflex block. Ito ay eksekusi ng military martial arts technique na dinisenyo para lumpuhin ang kalaban sa pinakamabilis na paraan ng walang nasasayang na galaw. Naramdaman ni Dimalanta ang matinding sakit na gumapang mula sa pulso, hanggang balikat ng ang kanyang kasukasuan ay puwersahang pilipitin laban sa natural na direksyon. Nagpumiglas siya, sinusubukang gamitin ang malaking biceps para makawala. Pero ang kapit ni Angel ay parang bakal na posas, hindi gumagalaw, hindi humihina, at hindi tumigil doon si Angel. Hinatak niya ang siko ni Dimalanta pababa habang dinidiinan ang pressure point sa itaas na braso. Dahilan para mamanhid ang buong kanang braso ni Dimalanta sa isang iglap, tila pinutulan ng suplay ng lakas. Ang mukha ni Dimalanta na kanina ay pula sa galit ay biglang namutla sa sakit. Bumuka ang bibig para sumigaw, ngunit ang boses ay naipit sa lalamunan, na-lock sa shock. Napilitan siyang yumuko, sumusunod sa direksyon ng presyon. Ang dominasyon na kanina niyang ipinagmamalaki ay gumuho ng tuluyan sa loob ng wala pang 3 segundo. Ang tunog ng banayad na lagutok ng lumihis na kasukasuan ay narinig ng malinaw ng mga nasa unahan, nagpatayo ng kanilang balahibo. Nilok ni Angel ang braso ni Dimalanta sa likod, idiniin pataas hanggang sa mapayuko ang ulo nito. Pinilit tumitig sa mainit at maalikabok na aspalto. Pagkatapos, mabilis na winalis ng paa ni Angel ang likod ng tuhod ni Dimalanta, isang maikling sweep. Epektibong pinilit itong lumuhod sa isang paa sa paraang napakahihiya para sa isang mayabang na lalaking tulad niya. Walang ni isang nasayang nagalaw kay Angel. Bawat pulgada ng paglipat ng katawan ay may funksyonan na layunin, kontrolin, i-lock, lumpuhin. Hawak niya ang buong kontrol sa pisikal na sitwasyon, binago ang mandaragit bilang isang walang magawang bihag sa harap ng biktimang inakala niyang kayang apakan. Ang umpukan ng mga tao ay natulala. Napigil ang kanilang hininga sa pagsaksi sa himala ng martial arts teknike na nangyari mismo sa kalsada. Si Dimalanta na karaniwang mabangis ay ngayon ay umuungol sa sakit sa posisyong nakalock at hindi makagalaw. Nangiwi ang kanyang mukha, halo ng nakadudurog na hiya at tumutusok na sakit. Samantala, nanatiling kalmado si Angel. Hindi mabilis ang kanyang paghinga. Ang mukha ay patag na walang ekspresyon ng tagumpay. Tila ba ang pagpapabagsak sa isang lalaking may bigat na 70 kilo ay bahagi lang ng warm-up. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin sa iba pang tauhan ni Dimalanta. Ang tingin na iyon ay isang napakalinaw na babala. Nang hindi na kailangan ng salita, sino pa ang gustong sumubok?
Ang tensyon sa ere ay nagbago ng anyo, mula sa takot dahil sa intimidasyon tungo sa tensyon dahil sa antisipasyon. Mayroon pa bang maglalakas loob na simulan ang mas malaking gulo? Nang makita ang kanilang commander na napabagsak ng ganoon kadali, ang tatlong tauhan ni Dimalanta na kanina ay nanonood lang ay natauhan at nagpanik. Ang instinct ng camaraderie, o mas tamang sabihin, ang takot sa parusa kung wala silang gagawin, ay nagtulak sa kanila na sumugod at atakihin si Angel ng sabay-sabay. Tumakbo sila palapit ng may magulong galaw. Ang kanilang mga kamay ay sumusubok na abutin ang katawan ni Angel para bitawan nito si Dimalanta. Mga magagaspang na sigaw ang lumabas sa kanilang bibig. Sinubukang takutin si Angel gamit ang dami nila. Umaasang matatakot ang babae na kuyugin ng mga lalaki. Ngunit nakalimutan nila ang isang fatal na bagay. Ang pag-atake sa isang martial arts expert ng walang estratehiya ay paghahatid lang ng sarili sa kapahamakan. Binitawan ni Angel si Dimalanta sa pamamagitan ng malakas na pagtulak sa katawan nito papunta sa isa sa mga sumusugod, ginawang epektibong panangga ang malaking katawan ni Dimalanta. Nagbanggaan ang katawan ni Dimalanta at ng sarili niyang tauhan, dahilan para mawalan sila ng balanse at sumuray-suray. Lumikha ito ng gulo sa linya ng mga sumusugod. Ginamit ni Angel ang makipot na siwang na iyon para tumalon pa atras, kumuha ng ligtas na distansya. Inireset niya ang kanyang stance sa isang combat-ready position na mas defensive, ngunit nakamamatay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, iniskan ang posisyon ng tatlong natitirang kalaban. Pinoproseso ng utak niya ang kalkulasyon ng distansya at oras ng atake sa bilis ng computer. Hindi siya mukhang natataranta kahit kaunti. Sa halip, lalo siyang naging focus, tila ba nasa gitna ng isang routine combat simulation exercise. Isang payatot na pulis ang sumubok magpakawala ng straight punch sa mukha ni Angel. Ngunit, ang galaw nito ay masyadong mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Tinabig ni Angel ang kamay na iyon gamit ang isang malakas na outer block at gumanti ng low kick na tumama mismo sa hita ng kalaban. Narinig ang mapurol na tunog ng tumama ang shin bone ni Angel sa laman ng hita, dahilan para mapaupo agad ang pulis habang hawak ang kanyang namumulikat na binti. Nang walang pahinga, umikot si Angel para iwasan ang ambush mula sa likod. Ang kanyang siko ay tumama ng husto sa sikmura ng pangalawang umatake na sumubok yumakap sa kanya. Umubo ng malakas ang sumugod. Nanlaki ang mga mata nito, nawalan ng hangin at bumagsak sa aspalto habang hawak ang tiyan na parang hinalo. Ang pangatlong tauhan na nakakita sa dalawang kasamahan na bumagsak sa isang kisap mata ay agad na pumreno. Namutla ang mukha niya sa pagdududa. Nakatayo siyang nanginginig hawak ang batuta na nagawa niyang bunutin. Ngunit masyadong mahina ang kanyang kamay para iwagayway ito ng tama. Tinitigan lang siya ni Angel ng malamig habang humahakbang ng isa pasulong ng dahan-dahan. Isang psikolohikal na galaw na sapat na upang gibain ang mentalidad ng kalaban na gumuguho na. Sa gitna ng mainit na kalsada, sumayaw si Angel sa gitna ng panganib ng may nakamamatay na grasya, pinatutunayan na ang pisikal na lakas na walang teknik at tapang ay walang kwenta. Ang mga mamamayang nagre-record ay naghiyawan ng pigil. Namangha silang makita ang isang babae na hinarap ang apat na lalaking nakauniporme at nanalo ng malinaw. Ang laban ay talagang hindi patas, pero hindi dahil sa bilang ng tao, kundi dahil sa agwat ng kakayahan na napakalaki. Gumalaw si Angel tulad ng umaagos na tubig, iniiwasan ang bawat barabarang atake gamit ang mga minimalistang galaw na nakakatipid ng maraming enerhiya. Hindi siya tumatalon-talon ng sobra gaya sa action movies. Laging nakatapak ang paa niya malapit sa lupa, nagbibigay ng maximum stability para sa bawat counter-attack na kanyang pinakawalan. Sa tuwing may kamay na sumusubok humawak sa damit niya, mabilis na pinuputol ni Angel ang daloy ng ataking iyon, pinipilipit ang daliri o tinatamaan ang pressure point na nagpapasigaw sa kalaban sa sakit. Nakipaglaban siya ng may nakakatakot na efficiency. Walang ni isang suntok ang sumablay o nasayang na lakas. Si Dimalanta, na nagtagumpay ng makabangon habang hinihingal, ay sumubok umatake ulit ng bulag. Ang kahihiyan ay nagsara ng mahigpit sa kanyang katinuan. Iwinasiwas niya ang kamao ng buong lakas tulad ng lasing na nakikipag-away, umaasang isang maswerteng suntok ang makakapagpatumba sa babae. Bahagya lang inihilig ni Angel ang kanyang ulo para iwasan ang malaking kamao.
Hinayaang dumaan ang hangin ng suntok ni Dimalanta sa tabi ng kanyang tainga. Nang may kalmado, nagpakawala siya ng palm strike, isang hampas ng palad diretso sa baba ni Dimalanta. Isang atake na dinisenyo para yumanig ang utak nang hindi nasusugatan ang kamay ng umaatake. Napapitlag ang ulo ni Dimalanta paatras ng malakas. Agad na nagdilim ang paningin niya. Ang balanse ng katawan ay nawala ng tuluyan. Sa kabilang banda, isa sa mga tauhan na bumagsak kanina ay sumubok bumangon at atakihin ang paa ni Angel mula sa ibaba. Isang mapanganib at duwag na gawain. Gayunpaman, si Angel ay may 360-degree spatial awareness. Tinalon niya ang sweep na iyon ng magaan at ibinagsak ang takong ng sapatos ng may kontrol sa balikat ng kalaban, idiniin ito pabalik sa aspalto. Napakabilis at tumpak ng galaw. Tila may mata si Angel sa likod ng ulo na nakakakita ng parating na banta. Walang awa para sa mga mandorogas. Siniguro ni Angel na bawat taong sumubok bumangon ay agad na makakatanggap ng pisikal na konsekwensi na magpapaisip sa kanila ng 2 beses. Ang kalsadang aspalto ay naging training mat para kay Angel, kung saan dinidisiplina niya ang mga pasaway na estudyante na hindi marunong sumunod sa patakaran. Ang dominasyon ni Angel sa arena ng laban ay lumikha ng surreal na tanawin. Para sa mga manonood sa gilid ng daan at sa loob ng mga sasakyan, nakita nila kung paano ang mga unipormeng iyon ay isa-isang bumabagsak sa paligid ng babaeng nakaitim na nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang alikabok ng kalsada na lumilipad dahil sa away ay naging dramatic visual effect na bumabalangkas sa katatagan ni Angel. Walang hysterical na sigaw mula kay Angel. Tanging tunog ng regular na paghinga at lagapak ng katawang bumabagsak. Kontrolado niya ang tempo ng laban ng buo. Dinidikta kung kailan dapat bumagsak ang kalaban at kung kailan sila dapat makaramdam ng sakit. Nagpapakita ng high-level military martial arts skills na bihirang makita ng mga sibilyan. Si Dimalanta, gamit ang natitirang lakas at durog na dignidad, ay tumangging sumuko basta-basta sa harap ng mga taong nagsisimula ng mangantyaw sa kanya. Umuwal siya ng malakas. Tunog na mas parang sugatang hayop kaysa tao, at tumakbo ng pasugod kay Angel nang nakayuko ang ulo. Balak niyang banggain ang katawan ni Angel at patumbahin ito gamit ang bigat ng katawan. Isang desperadong taktika. Dahil ang kanyang fighting technique ay napatunayan ng walang silbi. Namumula ang mata ni Dimalanta, pawis na maihalong alikabok ang tumatakip sa mukha, lumilikha ng nakakaawang maskara ng galit. Wala na siyang pakialam sa batas o patakaran. Gusto lang niyang wasakin ang taong nagpahiya sa kanya sa anumang paraan. Hindi umiwas si Angel sa pagkakataong ito. Sa halip, sinalubong niya ang sugod sa pamamagitan ng pagbuka ng stance ng mas malapad at pagbaba ng center of gravity. Nang bumangga ang malaking katawan ni Dimalanta, hindi tumalsik si Angel. Sinalag niya ang bangga gamit ang matibay na dibdib at balikat. Mabilis na pumulupot ang kanyang kamay sa lieg at braso ni Dimalanta. Sa isang paghinga, pinaikot ni Angel ang kanyang balakang, isiniksik ang katawan sa ilalim ng bigat ni Dimalanta at nagsagawa ng perpektong CONH, shoulder throw, technique. Ginamit niya ang momentum ng takbo ni Dimalanta, kasama ang lakas ng likod at hita para buhatin ang higanting katawan sa ere. Tila huminto ang oras sandali nang ang katawan ni Dimalanta ay nasa pinakamataas na punto ng pag-ikot. Sumisipa sa hangin ang mga paa niya nang walang magawa. Blag! Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Dimalanta sa aspalto ay napakalakas at masakit pakinggan, dahilan para ang ilan sa umpukan ay mapatakip ng bibig sa takot. Ang likod ni Dimalanta ay humampas sa matigas na kalsada ng buong puwersa, pinilit ilabas ang lahat ng hangin sa baga sa isang iglap. Nakahandusay si Dimalanta ng walang lakas. Nanlaki ang mata niya nakatingin sa asul na langit. Ngunit blanko ang paningin. Nangisay sandali ang katawan dahil sa shock ng matinding impact. Hindi siya makabangon, hindi makagalaw. Kahit ang paghinga ay napakasakit, tila nadurog ang kanyang tadyang. Ito ay ganap na pagkatalo. Isang technical knockout na tumapos sa kanyang pisikal na paglaban ng tuluyan at permanente. Hindi binitawan ni Angel ang pagiging alerto. Agad niyang dinaganan ang katawan ni Dimalanta. Binaluktot ang isang kamay ni Dimalanta sa likod sa isang restraining lock at idiniin ang tuhod sa likod ni Dimalanta para hindi na makagalaw.
Sinigurado niyang neutralisado na ang pangunahing banta bago inangat ang ulo para tingnan ang paligid. Ang posisyong ito ay nagpapakita ng total domination. Isang sibilyang babae ang nagpasuko sa tiwaling police commander sa gitna ng highway. Tumulo ang pawis mula sa noo ni Angel papunta sa maruming uniforme ni Dimalanta, simbolo na ang pagsisikap at katotohanan ang nanalo sa laban ngayong araw. Tanging mahinang daing na lang ang nagawa ni Dimalanta. Nakadikit ang mukha sa mainit at maalikabok na aspalto, nilulunok ang mapait na pagkatalo na hinding-hindi niya makakalimutan. Ilang sandali matapos bumagsak ang katawan ni Dimalanta sa aspalto, ang kapaligiran sa highway ay naging tahimik. Tila pinigil ng mundo ang hininga nito para iproseso ang kakatapos lang mangyari. Tanging ang ugong ng makina ng mga sasakyan at daing ng sakit mula sa mga pulis na nakahandu sa isalupa sa iba't ibang posisyon ang naririnig. Ang alikabok na kanina ay pumailan lang ay dahan-dahan ng bumababa. Inilalantad ang epikong tanawin kung saan isang babae ang nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga nakatumbang katawan ng mga lalaking nakauniporme. Nakatitig ang mga tao nang hindi makapaniwala. Nanlalaki ang mga mata. Nakanganga ang bibig, sinusubukang unawain ang realidad na ang mga siga na nakauniporme ay talagang natalo. Ang katahimikang iyon ay anyo ng paggalang at matinding hindi paniniwala sa katapangang kasasaksilang nila. Biglang pumalakpak ang isang driver ng tricycle. Isang palakpak na nagsindi ng pagsabog ng hiyawan na umalinggaw-ngao sa buong kahabaan ng highway. Mabuhay si ate! Buti nga sayo, kurakot, sigaw ng mga mamamayan na nagsasagutan, ibinubuhos ang inis na matagal nilang kinimkim. Ang mga busina ng kotse at motor ay nagsimulang tumunog ng sunod-sunod bilang tanda ng suporta, lumilikha ng maingay na pagdiriwang ng tagumpay ng maliliit na tao. Ang mga taong nagre-record ay lumapit pa. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa mukha ni Angel mula sa iba't ibang anggulo, gustong i-immortalize ang mukha ng kanilang biglaang bayani. Naramdaman nilang kinakatawan sila, ipinagtanggol, at ang takot na bumalot sa kanila kanina ay naglaho, napalitan ng euforya ng tapang. Dahan-dahang tumayo si Angel, binitawan si Dimalanta na wala ng lakas, at inayos ang kanyang sportswear na medyo nagulo. Pinahid niya ang pawis sa noo gamit ang manggas ng damit. Naging regular na ulit ang paghinga niya. Nanatiling kalmado ang mukha kahit napaliligiran ng hiyawan ng masa. Hindi siya ngumiti ng may pagmamalaki o gumawa ng labis na selebrasyon. Nakatayo lang siya doon na may malakas na aura ng otoridad, sinisigurong mananatiling kontrolado ang sitwasyon at walang mamamayang gagawa ng sariling batas. Ang kanyang malamig at propesyonal na ugali ay lalong nagpahanga sa mga tao. Nakita nila ang isang tunay na lider sa katauhan ng dalagang iyon, si Angel ang naging sentro ng grabidad sa kalsadang iyon. Isang figura na nagniningning ng maliwanag sa gitna ng kaguluhang tinapos niya gamit ang sariling kamay. Samantala, si Dimalanta at ang kanyang mga tauhan ay naging kaawa-awang panoorin sa mainit na aspalto. Umuungol sa sakit habang tinatakpan ang mukha mula sa mga kamera ng mamamayan. Durog ang kanilang dignidad. Ang uniforme na dapat ay karangalan ay marumi na ngayon at naging simbolo ng kahihiyan. Ang mga video ng pangyayari ay nagsimula ng ma-upload sa internet, kumakalat sa bilis ng liwanag, nangangako ng malaking bagyo na hahampas sa kanilang karera, sa lalong madaling panahon. Ang sandaling ito ay hindi lang away sa kalsada, kundi isang turning point kung saan nakita ng lipunan na ang kawalan ng katarungan ay kayang labanan at ang kayabangan ay kayang gibain. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang urban legend ang isinilang. Ang babaeng runner na nagpabagsak sa tiranya ng kalsada ay tumingin kay Dimalanta na nakahandusay ng walang lakas sa aspalto. Ilang mamamayan na nadala ng emosyon ay nagsimulang sumugod na may balak na ilabas ang pisikal na galit. Nakakuyom ang kamao, sumisigaw ng puno ng puot, handang sipain ang katawan ng tiwaling pulis na matagal nang nang-aapi sa kanila ng walang awa. Ngunit bago pa man dumapo ang paa ng sinuman sa katawan ni Dimalanta, ibinuka ni Angel ang kanyang mga braso ng malapad, hinarangan ang akses ng masa gamit ang sariling katawan bilang human shield. Ang kanyang boses ay umalinggaw ng malakas sa ibabaw ng ingay ng masa, inuutusan ang lahat na umatras at huminahon. Isang utos na lumabas ng may natural na otoridad na nagpatahimik sa kolektibong galit. Alam ni Angel ang manipis na linya sa pagitan ng katarungan at anarkiya.
Hindi niya hahayaang madumihan ang kanyang tagumpay ng bagong krimen na gagawin ng mga emosyonal na mamamayan. Ang mukha ni Angel na kanina ay malamig habang nakikipaglaban ay naging matatag, ngunit mapagkalinga. Tinitigan niya isa-isa ang mga pinaka-agresibong mamamayan para pababain ang tensyon nila. Atras, walang hahawak sa kanya. Hayaan niyong batas ang magproseso. Huwag niyong dumihan ang kamay niyo, sigaw ni Angel na hinihingal pa mula sa laban. Nakatayo siya ng tuwid tulad ng pader na bakal na naghihiwalay sa kriminal mula sa parusa ng lansangan, nagpapakita ng moral integrity na higit na mataas kaysa sa kalaban. Ang mga mamamayang kanina ay mababangis ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamao, natauhan sa otoridad ni Angel na nagpaalala sa kanila na huwag maging kasing sama ni Dimalanta. Kinontrol ni Angel ang sikolohiya ng masa ng napakatalino, binago ang potensyal na riyot tungo sa maayos na hanay ng mga saksi. Si Dimalanta na nakahiga sa likuran ng paa ni Angel ay nakabaluktot lang sa takot. Napagtanto na ang buhay niya ngayon ay iniligtas ng babaeng kakatapos lang niyang saktan. Nakita niya ang matibay na likod ni Angel na nagpoprotekta sa kanya mula sa galit ng masa. Isang ironya na sumampal sa kanyang dignidad ng mas malakas kaysa sa pisikal na pagkakabalibag kanina. Hindi lumingon si Angel para tingnan ang kondisyon ni Dimalanta. Ang focus niya ay ganap na nasa seguridad ng lugar para walang provokator na magpapalala ng sitwasyon. Nakiusap siya sa ilang driver ng habal-habal na tumulong sa pag-aayos ng traffic na buhol-buhol. Nag-delegate ng gawain tulad ng isang sanay na field commander. Ang sitwasyon na kanina ay magulo ay dahan-dahang naging kontrolado sa ilalim ng iisang utos ng babaeng naka-sportswear. Sa gitna ng sitwasyon na nagsisimula ng maging maayos, nanatiling alerto si Angel. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa galaw ng mga tauhan ni Dimalanta na dumadaing pa rin sa sakit sa gilid ng kalsada. Sinigurado niyang hindi sila tatakas o susubukang kunin ang kanilang baril na maaaring nahulog sa away. Tumayo si Angel sa gitna, naging sentro ng katatagan sa mainit na highway na iyon. Tinitiyak na ang susunod na proseso ay tatakbo ayon sa legal procedure, hindi sa batas ng gubat. Ang kanyang katahimikan sa pamamahala ng krisis pagkatapos ng laban ay nagpapakita na hindi siya ordinaryong sibilyan na nagkataon lang na marunong makipag-away, kundi isang taong sinanay ng propesyonal para humawak ng emergency situations. Pinanatili niyang matatag ang dignidad ng batas. Kahit sa panahong ang batas mismo ay nilalabag ng mga tagapagpatupad nito. Hindi nagtagal, isang opisyal na patrol car na nagkataong napadaan ang biglang huminto dahil nakita ang umpukan at ilang pulis ang lumabas na may naguguluhang mukha. Nakita ni Dimalanta ang pagkakataon na baliktarin ang katotohanan, sinubukang sumigaw gamit ang natitirang lakas, inaakusahan si Angel bilang nambubugbog ng pulis at anarkistang provokator. Hulihin niyo siya, inatake niya ang pulis. Rebelde siya, ungo ni Dimalanta habang tinuturo si Angel gamit ang nanginginig na kamay sa sakit. Ang mga bagong dating na pulis ay mukhang nag-aalangan. Nakahawak ang kamay sa baril, nakatingi ng may pagdududa kay Angel na nakatayong relax sa gitna ng daan. Muling tumaas ang tensyon. Nagpigil ng hininga ang mga mamamayan, nag-aalalang baka ang bayani nila ay hulihin dahil sa maling akala ng burokrasya. Malamig na tumingin si Angel, kay Dimalanta na sinusubukan pa ring siraan siya. Pagkatapos, sa kalmadong galaw, dumukot siya sa maliit na bulsa ng kanyang masikip na jogging pants. Inilabas niya ang isang manipis na card wallet, binuksan ito at ipinakita ang kanyang GII sa mga pulis na papalapit at ipinakita rin ito saglit sa mukha ni Dimalanta. Ako si Sergeant First Class Angel, active member ng Philippine Army. Gusto niyo bang iproseso ako o ang tiwaling ito na nangungutong? Sabi niya sa boses na patag, ngunit may diin. Ang military card na mailogo ng unit ay kumislap sa ilalim ng sikat ng araw, naging huling ebidensya na nagpatahimik sa lahat ng bibig na naroon. Nanlaki ang mata ni Dimalanta tila lalabas sa kanyang bungo. Ang mukha niyang puno ng pasa ay nawalan ng kulay, naging maputla parang bangkay. Noon lang niya napagtanto ang kanyang fatal mistake. Hindi siya nangingikil sa ordinaryong sibilyan, kundi sinusubukang perahan at saktan ang isang miyembro ng militar na may combat qualification. Nanghina ang kanyang katawan. Tila natanggal ang kanyang mga buto sa kasukasuan dahil sa matinding takot, naiisip ang institutional consequences na kakaharapin niya.
Ang mga tauhan ni Dimalanta na nakarinig sa pag-amin ay agad na yumuko ng malalim, nanginginig sa takot, na pagtanto na tapos na ang kanilang karera sa araw ding ito. Wala nang kayabangan. Ang natitira na lang ay malalim na pagsisisi dahil sa maling pagpili ng kalaban. Ang mga mamamayan na nakarinig sa tunay na pagkakakilanlan ni Angel ay biglang naghiyawan ng mas malakas. Ang kanilang paghanga ay tumaas ng ilang beses nang malaman na ang bayani nila ay isang babaeng sundalo. Kaya pala ang galing lumaban, sundalo ang kinalaban, sabi ng isang tatay nang may pagmamalaki na parang kasama siya sa panalo sa laban. Ang mga bagong dating na pulis ay agad na sumaludo kay Angel, binago ng drastiko ang kanilang pakikitungo mula sa pagdududa, tungo sa paggalang at pagsunod. Ang pagkakakilanlan ni Angel ay hindi para ipagyabang, kundi naging susi na nagbuka sa daan ng katarungan. Agad na nawalan ng puwang para paniwalaan ang pagbabaliktad ni Dimalanta. Sa ibabaw ng mainit na aspalto, tila na-reset ang herarkiya ng kapangyarihan. Ang integridad at disiplina ng militar ni Angel ay nakatayo ng higit na mataas kaysa sa kayabangan ng isang tiwaling pulis. Ang balita tungkol sa gulo sa pagitan ng miyembro ng DIHI at tiwaling pulis ay mabilis na kumalat sa radyo. Ang alon nito ay umakit sa pagdating ng unit ng at military police sa lokasyon. Mula sa malayo, nagsimulang umalinggaw ang sirena, tumatago sa traffic, isang malinaw na tanda na hindi hahayaan ng institusyon na lumipas lang ang nakakahiyang viral incident na ito. Ang mga opisyal na sasakyan na may sticker ay huminto na mailangit-ngit ng preno, nagbaba ng mga tauhang matitipuno na kumpleto sa gamit. Agad silang nag-take over, siniguro ang area, naglagay ng police line, at inayos ang sitwasyon gamit ang mahigpit na pamamaraan, maayos, walang kompromiso. Ang mukha ng mga internal officers ay matigas, galit at dismayado dahil nadumihan ang pangalan ng institusyon sa harap ng publiko. Si Dimalanta at ang kanyang mga tauhan ay tinrato bilang mga kriminal na suspect, walang tolerance sa kapwa alagad ng batas. Ang kanilang mga armas ay puwersahang kinuha, ang mga kamay ay pinusasan sa likod ng marahas. Ang maruming uniforme na kanina ay ginamit para apihin ang taong bayan ay ngayon ay hindi na higit pa sa maruming tela na humihila sa kanila patungo sa patrol car. Naglakad si Dimalanta ng paika-ika, nakayuko ang ulo, sinusubukang itago ang mukha mula sa daan-daan o libo-libong kamera ng cellphone na walang tigil sa pagtutok. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng hiyawan, pangungutya, at panlalait ng mga mamamayan na nakapila sa gilid ng daan. Iyon ang masakit na parusang panlipunan na dumating bago pa ang totoong parusa ng batas. Ang figura na kanina ay pakiramdam na pinakamakapangyarihan ay ngayon ay mukhang maliit at kaawa-awa. Naglaho ang anino ng kanyang dominasyon sa isang iglap, giniling ng gulong ng katarungan na mabilis na umiikot. Sa gitna ng sitwasyong iyon, nagbigay si Angel ng maikli, ngunit siksik na pahayag sa opisyal ng military police na kasama niya. Ang paliwanag niya ay diretsyo, sunod-sunod, sa wikang militar na matatag, walang dramatisasyon, walang halong pagtatanggol sa sarili. Ibinigay din niya ang mga video recording mula sa ilang mamamayan na nakolekta na niya bilang hindi mapasusubali ang ebidensya. Tumango ng may paggalang ang opisyal at kinamayan si Angel ng mahigpit, isang tanda ng pasasalamat sa kanyang aksyon na panatilihin ang karangalan at kaayusan sa pampublikong lugar. Nang alukin na ihatid pa uwi gamit ang opisyal na sasakyan, tinanggihan ito ni Angel ng maayos. Pinili niyang tapusin ang kanyang transaksyon sa sarili niyang paraan. Nang walang labis na pasilidad, tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang patrol car na nagdadala kay Dimalanta palayo, sinisigurong ang taong dumudumi sa kalsada ay talagang naalis sa harap ng mga mamamayan. Ang sandali ng pag-aresto ay naging kasiyasyang kasukdulan para sa lahat ng nakasaksi. Isang tunay na palabas na walang sinuman ang kebal sa batas. Nakahinga ng maluwag at nagpasalamat ang mga mamamayan. Ilan ay sinubukang kamayan si Angel. Ngunit tumanggi siya ng magalang, pinapanatili ang profesionalismo, pinapanatili ang distansya, tumatangging maging sentro ng kulto. Ang highway na kanina ay traffic dahil sa pangungutong ay dahan-dahan ng lumuwag. Kasabay ng pagkawala ng pinagmulan ng problema, bumaba ang alikabok, huminga ng maluwag ang mga tao. Gayunpaman, ang kwento ng araw na iyon ay hindi basta-basta mawawala. Mabubuhay ito, ipapasa sa bibig, sa screen, tungkol sa katarungan na naitaguyod sa ilalim ng araw sa tanghali.
Sinasaksihan ng langit at aspalto na naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang maliit na tirano. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pangyayari, ang mukha ni Dimalanta at ng kanyang mga tauhan ay pumuno sa mga pahina ng balita at naging trending topic sa iba't ibang national social media. Ang video ng pakikipaglaban niya kay Angel ay pinanood ng milyon-milyong beses, naging simbolo ng paglaban ng mamamayan sa korupsyon sa kalsada na matagal nang nakaugat. Ang malaking presyo ng publiko ay pumwersa sa institusyon ng pulisya na kumilos ng mabilis at transparent sa pagdinig sa malalang paglabag na ito sa Code of Ethics. Ang disciplinary hearing ay ginawa ng bukas at ang resulta ay ayon sa inaasahan ng publiko. Si Dimalanta at ang lahat ng tauhan na sangkot ay pinarusahan ng dishonorable discharge. Ang karerang binuo nila ng maraming taon ay nawasak sa isang iglap, ipinagpalit sa panandali ang kasakiman. Ipinakita pa sa telebisyon ang proseso ng pagtanggal ng badge at ranggo ni Dimalanta, isang nakakahiyang ritual. Nang isa-isang tinanggal ang mga insignya ng pulis sa harap ng kanyang mga kasamahan, sa huli ay nakatayo na lang siya suot ang lumang t-shirt. Gumuho ng tuluyan ang kanyang estado. Mula sa pagiging alagad ng batas tungo sa pagiging ordinaryong sibilyan, ngunit may isang tatak na hindi maikakaila, suspect sa kasong kriminal na pangingikil. Walang simpatya ang dumaloy para sa kanya. Maging ang pamilya niya ay nakaranas ng kahihiyan dahil ang aib na iyon ay kumalat na sa buong bansa. Kailangang harapin ni Dimalanta ang kasunod na proseso ng kasong kriminal. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang nag-imbestiga, kundi siya ang iniimbestigahan. Nakulong siya sa likod ng rehas, kasama ang mga kriminal na maaaring siya mismo ang humuli o tinakot noon. Ang ironya ay humampas sa kanya tulad ng pangalawang parusa. Ito ang trahedya ngunit nararapat na katapusan para sa isang taong nagtraidor sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa barya. Sa kabilang banda, nakatanggap si Angel ng internal na parangal mula sa kanyang unit dahil sa kanyang tapang at kakayahan na panatilihin ang magandang pangalan ng militar sa mata ng publiko. Ngunit, tumanggi siya sa labis na exposure. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon sa talk show na naghahabol lang ng rating at sensasyon. Para kay Angel, ang ginawa niya ay hindi para sa kasikatan, hindi para sa ranggo, kundi tawag ng kaluluwa ng isang sundalo na hindi kayang pumikit habang nangyayari ang kawalan ng katarungan sa mismong harapan ng kanyang ilong. Ang kasong ito ay naging matinding babala para sa ibang mga tiwali sa buong bansa. Huwag paglaruan ang taong bayan dahil sa kalsada, hindi natin alam kung sino talaga ang ating nakakaharap. Ang epekto ng pagkakadala mula sa pangyayaring iyon ay naramdaman ng husto. Sa mahabang panahon, ang bilang ng pangingikil sa kalsada sa rehiyong iyon ay bumaba ng drastiko. Nagbago rin ang naratibo ng publiko. Mula sa pagsuko at takot tungo sa pagiging mas matapang at mas mulat. Ang tiwala ng publiko sa sinerhiya ng militar at mamamayan ay lalong lumakas salamat sa aksyon ni Angel. Ang mga tao ay nagsimula ng maglakas loob na mag-report kapag nakakakita ng mga peking checkpoint, ginagawang inspirasyon ang tapang ni Angel para hindi manahimik kapag inaapi. Si Dimalanta ay naging masamang halimbawa na itatala bilang mansa. Samantala, si Angel ay naging urban legend na iginagalang. Ang katarungan ay hindi lang naitaguyod sa papel, kundi talagang naramdaman ang epekto sa totoong buhay. Ang mahal na leksyon ay binayaran ng buo ng mga kriminal na nakauniporme. Isang linggo matapos ang nakakagulat na pangyayari, ang highway na pinangyarihan ay naging abala ulit tulad ng dati. Ngunit ang kapaligiran ay mas magaan, mas malinis, tulad ng lumang pasanit na sa wakas ay naalis. Wala nang mga tiwaling pulis na nakatayo sa kanto na naghahanap ng biktima. Ang mga manininda sa bangketa ay balik na sa pagtitinda ng payapa ng walang takot na perahan. Ang daloy ng trapiko ay maayos ng walang teror, walang dramang ipinipilit ng uniporme. Sa bangketa ng parehong kalsada, makikita ang isang babaeng nakasuot ng itim na tumatakbo ng may matatag at kalmadong ritmo. Si Angel. Bumalik na siya sa kanyang routine na pagtakbo. Hinahawi ang hangin sa umaga, tila ba ang malaking laban noong nakaraang linggo ay maliit na bahagi lang ng kanyang physical training. Walang escort, walang kamera ng reporter, walang hiyawan, tanging siya at ang kalsadang kanyang minamahal. Nadaanan ni Angel ang lugar kung saan bumagsak si Dimalanta. Sinulyapan niya ang aspalto sandali ng walang labis na emosyon. Tanging kislap ng alaala na dumaan at nawala. Hindi niya nararamdamang bayani siya.
Isa lang siyang sundalo na gumaganap sa kanyang tungkulin sa sangkatauhan. Kahit na ang kanyang uniforme ay nakasabit ng maayos sa kabinet, tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Regular ang paghinga, ang kanyang mga hakbang ay tiyak patungo sa mga susunod na araw, pinapanatili ang stamina. Pinapanatili ang kahandaan upang lagi siyang handa kung kailanganin siya ulit ng bansa o ng taong bayan. Ang simpleng ugali ni Angel ay lalong nagpapalabas ng aura ng lakas na mas malaki kaysa noong siya ay nakikipaglaban. Itinuturo niya na ang tunay na lakas ay hindi kailangang isigaw, sapat na ang patunayan sa pamamagitan ng aksyon sa tamang oras. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tumatama sa likod ni Angel na dahan-dahang lumalayo. Ang kanyang anino ay humahaba sa bangketa, sumusunod sa kanyang mga hakbang na hindi napapagod. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang mahalagang bagay. Ang kasamaan ay namamayagpag hindi dahil sa dami ng masasamang tao, kundi dahil sa pananahimik ng mabubuting tao. Pinili ni Angel na hindi manahimik. Pinili niya kumilos at ang pagpiling iyon ang naghihiwalay sa duwag sa bayani. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan at intimidasyon, ang tapang na tulad ng kay Angel ay ang pinakamahalagang salapi na dapat nating taglayin. Patuloy siyang tumatakbo, hindi para takbuhan ang problema, kundi para salubungin ang susunod na hamon ng nakataas ang noo at malinis ang puso. Matapos ang lahat, ang kalsada ay naging abala ulit sa araw-araw na aktibidad. Ang mga sasakyang dumadaan ay hindi na may kasamang tensyon na nakabitin sa ere noon. Ngayon, nararamdaman ng publiko ang pagkakaiba. Wala nang takot na sumasakal sa tuwing humihinto sila sa gitna ng daan. Tulad ng dati, ipinagpatuloy ni Angel ang kanyang routine. Ang kanyang mga hakbang sa bangketa ay magaan pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Bawat tapak ng kanyang sapatos ay tila nagsasatinig ng mensahe na ang katotohanan ay laging makahahanap ng daan. Kahit sa katahimikan, hindi siya isang bayani na naghahanap ng atensyon, kundi isang figura na kumikilos dahil iyon ang tamang gawin. Ang kanyang tapang ay hindi para sambahin, kundi para ipaalala sa ating lahat na minsan, ang isang kilos ay kayang baguhin ang lahat. Ang kwento tungkol kay Angel ay kumalat ng malawak, naging bagong alamat na naaalala ng bawat mamamayan. Mas matapang na sila ngayon na labanan ang kawalan ng katarungan, mas naniniwala na ang kanilang boses ay maririnig. Sa kabilang banda, si Dimalanta at ang kanyang mga kasamahan ay tanging kahihiyan na lang ang pasan, naging totoong halimbawa para sa sinumang sumusubok mang-api sa maling paraan. Sa maikling panahon, hindi lang sila nawala ng trabaho, kundi nawala rin ang respetong mayroon sila noon. Ang kalsadang dati ay puno ng takot ay ngayon ay mas magaan na, mas buhay. Dahil doon, hindi lang sasakyan ang dumadaan, kundi pati na rin ang tapang na nakatanim sa puso ng bawat taong nakasaksi sa tapang ni Angel.